Ngayon naman ay titignan natin kung paano tayo makakapili ng isang maayos na broker. So a broker is very simply just a firm that executes your trades in the market. Kaya't binibigyan nila ang mga trader ng access sa isang platform para bumili at magbenta ng mga currencies. At ang inyong broker ay kung saan mo ide-deposit ang inyong capital para makapag-trade at bibigyan kanila ng leverage. Kaya mahalaga gawin natin ang lahat ng ating third-party charting software, gaya na nga lang ng TradingView, na obviously na tinuro natin nung nakaraan lesson natin. When and it's on TradingView, which is kung saan tayo mag-identify ng mga potential trading opportunities. At pagkatapos ay kapag nagkaroon ng trading setup, pupunta tayo sa broker's platform natin para i-execute at makapasok tayo sa market. At pagkatapos ay i-manage natin ang position sa mga trades natin. So, I would highly recommend na panatilihin yung hiwalay, yung brokerage account nyo at yung chart analysis nyo. Which is yun ngang mag-chart analysis kayo sa TradingView, then i-ex yung mga trades nyo sa brokerage account nyo. And I would not also recommending na i-connect nyo yung broker nyo sa TradingView. O kaya naman, ay gagamitin nyo yung broker's chart nyo for looking chart analysis kasi mabababoy lang yung chart. And also, the reason for this is, lalo na dahil hindi nyo gustong makita ang inyong profit at loss sa isang fluctuating kapag ikaw ay nasa isang trade. At habang kayo ay tumitingin sa inyong mga chart, dahil iyon ay magpapalaki lamang ng tsansa na ikaw na gumawa ng isang emotional mistake. Dahil yun nga, kapag nakikita nyo kasi yung trade nyo for example is mai-stop loss na, igag-stop loss mo dahil umaasa ka na babaliktad yung market papunta sa take profit mo. And in the end, nawawala na yung risk management nyo at mauuwi lang sa malaking pagkatalo. So, for me, it's just best to keep them completely separate in my opinion. Okay, now, picking a broker is typically a phase that traders either drastically exceed or underperform. May mga bagay na ginagawang komplikado, or on the other extreme, they do virtually no research at sumasali lang sila sa nakikita nilang broker na hindi naman sigurado kung maayos na, usually kapag nagsisearch sila sa Google ng broker. O kaya naman, ay may nagme-message sa kanila through social media accounts like Messenger, Telegram, Instagram, etc. na hinihikayat silang mag-invest sa broker nila kuno. So mas mainam na bago kayo mag-open o mag-deposit ng account sa broker, ay research nyo muna kung regulated ba ito at mapagkakatiwalaan. Kaya ang pagpili ng isang broker ay talagang hindi naman kailangan maging komplikadong proseso, pero mayroon lamang ilang pangunahing characteristics that you may wish to consider when you are choosing on. So the first of those is sort of any geographic restriction. Ngayon, ang ibig kong sabihin dyan ay, maaari itong lubos na nakadepende sa kung saan ka nakatira sa mundo dahil pinaghihigpitan ng ilang broker ang mga account sa ilang particular na geographic locations. Kaya ang unang bagay na dapat na i-check nyo ay maaari ka bang mag-open ng isang account sa broker na iyon na inyong tinitignan sa anumang estado ng bansa o lalawigan na inyong tinitirhan. Ngayon, kapag nakahanap ka na broker na maaari mong buksan ng isang account sa inyong bansa, then the next most important step is to actually check if they are regulated by a decent regulator or a deal regulator na nasa inyong bansa. Ngayon, definitely wag niyong gamitin yung broker na merong zero regulation. No matter what attractive deal they may offer you, doing so will only lead you to trouble. Now, maraming mga mapagkakatiwalaan na broker who are regulated sa buong mundo. Kaya, halimbawa, sa UK, ang financial regulator ay tinatawag na FCA, the Financial Conduct Authority. Sa Australia, ASIC, and in the United States is both the CFTC and the NFA. Sa tingin ko, ang regulator ay nasa inyong sariling bansa. Kaya oo, as a general rule of thumb, if it broke, it is regulated by the financial regulatory body ng alinman sa mga G12 na countries. At pagkatapos, ay dapat naganap na maayos at ligtas para sa inyo na mag-deposit ng inyong pera sa kanila. Now the rest of the characteristics that we're going to discuss are listed in, not really in any particular order of significance, simply a few things you might want to take into account all at once. So the leverage that the broker makes available to you is, definitely that you want to consider because it does differ significantly amongst different brokers, spanning everywhere, from 2 to 1 papunta sa 500 to 1. At sa ibang circumstances na nakita ko, ay may mas mataas pa dyan.
Pero magiging depende yon sa kung anong country na nasaan ka at sino nagre-regulate doon. Ngayon, para sa full refresher sa exactly how leverage at margin works. How to make money trading forex sa introductory module. So, may mga various factors na pwedeng pumasok kapag nagde-decide tayo kung anong-anong ng leverage ang dapat mong piliin para sa account nyo at yung slippage, negative balance protection. At sa refresher na pangangailangan dito, make sure na panoodin nyo ulit yung risk management natin. Ngayon maging aware kayo sa mga transaction at sa mga commission costs ng mga broker nyo. At pwede nyong ikumpara yung broker na napili nyo sa iba kung malaki ba yung commission cost per trade ng broker at yung spread. Ngayon ay tatalakayin natin ng eksakto kung ano ang mga ito sa susunod na lesson natin. But generally, the lower the costs, the better, di ba? Just as long as there is no sacrifice sa value. Ngayon ay confirm nyo yung minimum deposit requirement kapag mag-open kayo ng account, na actually ay pasok sa budget nyo. Dahil merong ibang brokerage firms na nire-require na minsan $10,000 daw para makapagsimula. So alam nyo, obviously, okay lang yun sa ibang traders, pero sa iba hindi. Sino ba naman bang gago na magpapasok ng $10,000 para sa mga beginner, di ba? Yun nga yung sinasabi ko na mag-start ka sa maliit na capital. Dahil kung kaya mong i-handle yung maliit, it means kaya mong i-handle yung malaking capital. Okay, now yung ibang dodgy at generally, sa regulated brokers, may ibang magulo sa fund withdrawal process, the requirement of lengthy phone calls, jumping through hoops, providing excessive amounts of personal information, para lang makawithdraw. That is a sign of business operations that the intelligent trader just does not associate with, so fund withdrawal should be as simple as literally just nominating. Ang pag-type ng bank account at pagpindot sa ilang buttons. So lahat ng large at regulated and kung anuman para mahila yung brokers. Sinisigurado nila na ang parehas na deposit at ang withdrawal process ay napakasimple at elegante yung customer service natin. Ito ay hindi talaga isang bagay na madalas iniisip ng mga tao sa simula kapag nagbubukas ng isang brokerage account. Pero ito ay isang bagay na lubos kong nirerekomenda na hanapin nyo ang inyong broker lalo kung nakakita ka ng isang problema na kailangan mo ng tulong. So bago mag-open ng account, I would recommend na itawag nyo muna sa help desk na alam nyo, yung pagtatanong ng fake question para matest gaano ba katagal sila bago mag-response sa question. I-check kung meron bang support desk sa country na tinitirhan nyo, at kung wala, tignan nyo kung anong oras sila nagbubukas sa local time zone nyo. Just make sure na okay kayo dun. Sa ngayon, most of the top brokers meron silang 24 hours chat support and it has improved a lot over the recent years. So kung nai-stuck ka sa pagde-decide between two other candidates, I would generally just say, piliin nyo yung simple and go with the size. So piliin nyo ang broker na may malaking amount ng brokerage accounts at client assets under management. If you look at any of the big brokers, such as Oanda, IC Markets, tsaka pala yung Saxo Bank for obviously possible, pero it is somewhat lower than, a new kid off the block sort of brokerage house. Ngayon, you may also want to consider kung ano platform ang broker na ino-offer. Gumagamit ka ba ng Mac or nasa PC ka ba? Maraming brokers ay wala pa rin apps para sa trading software sa Mac pero, meron pa rin na alternatives na pwede mong gamitin. High-end web-based platforms na madami sa mga broker ay meron kung alam nyo. Di sila nag-offer sa Mac pero alam nyo, even that said a lot recently in the last few years, have made their platforms available in Mac. So ayun, definitely tignan nyo yon bago kayo mag-sign up. Pero anyways, meron ibang key characteristics that I would consider. Kapag pipili ng broker ulit, the main thing is just to make sure na malaking company ang ino-operate nila sa country mo. At yun nga regulated sila sa one of the G12 countries regulators. Ngayon kapag pumunta ka sa social media o kaya sa ibang trading forums, makakakita kayo nagagalit at iba't ibang naive retail traders na sinisisi nila yung pinasok nilang brokers for their lack of success. Kagaya mo, ako. Pretty much lahat ng successful business sa mundo, ang brokers ay meron parehas na altruistic at narcissistic agendas. So just the sooner that we embrace both polarities, permit everything in the universe, kasama na ang business and human behavior,
then the sooner we can transcend subjective judgment created by a subtle infatuations and resentments. Yung brokers ay actually nagpro-provide ng valuable service sa mga clients nila, and therefore they deserve to be. Pero ang mga brokers ay tumitingin din sa kanilang sarili at meron silang posibilidad na itulak against the edge of regulations upang ma-optimize ang kanilang mga profits. Pero sa pamamagitan ng pagtanggap sa isang broker, para sa kung ano ito, by learning how to operate within the realm of that relationship, ang mga traders ay sa mga hindi kapani-paniwalawang opportunities sa napakababang cost. The otherwise just simply would not exist. Ngayon, we're going to cover the types of broker fees sa susunod na lesson natin, pero maging aware kayo na ang inyong broker ay pangunahing kumikita mula sa inyong trading volume. Tatawag pa nga yung mga yan sa inyo kung kailan kayo magde-deposit. So do not fall victim to the pressure of potentially any salespeople that your broker may renew up with. Just stand your ground, maging matalino, act intelligently, and make all trading decisions as per your predetermined trade plan. So huwag kayong mag-trade base sa ilang hot tips or expert advice o kaya signals kahit na yan pa ay galing sa inyong broker. Kung patuloy kang inaabala ng salesperson, hinihiling sa inyo na mag-deposit ng mas marami, mag-deposit daw kaagad, mag-trade pa ng marami, at mag-trade daw kaagad. Sabihin nyo na lang thank you, but no thank you. So fuck off. I've got many things to do, etc. etc. So ayun, bahala na kayo, malalaki na kayo. So ayun lang. So for the next lesson natin ay pag-uusapan natin yung iba't ibang costs ng mas madaming detalye kapag ikaw ay magtra-trade na ng